Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV, patay ang isang construction worker matapos matumbahan ng puno sa Cagayan de Oro City. Cecil, kumusta ang investigasyon sa insidente? Wala raw nakikitang foul play ang pulisya sa nangyari. Inako naman ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng biktima ang gasto sa pagpapalibing at pangangailangan ng kanyang mga naulila. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nasa kalagitnaan ng break time ang isang construction worker kasama ang mga katrabaho niya sa Cagayan de Oro City nang matumbang isang malaking puno. Tumama ito sa ulo ng lalaki. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Walang nakikitang foul play ang pulisya sa nangyari. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kumpanyang pinapasukan ng biktima. Nauna na nilang sinabi sa pulisya na handa silang akuin ng mga gastusin sa pagpapalibing at pangangailangan ng pamilya ng biktima. Matinding trauma ang idinulot ng pambubugbog ng grupo ng lalaki sa Lapu-Lapu, Cebu sa isang binatilyong 15 anyos na ayaw nang bumalik sa paaralan. Kinumpirma ng prinsipal ng eskwelahan na grade 10 student nila ang biktima at ang isang itinuturong sangkot. Pero hindi raw umano sumali ang grade 10 student sa pambubugbog. Malayo rin sa paaralan ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Nag-advise na sa atong city director nga after sa assessment, tanaw nila na anay magtapok-tapok na. Ato ginambutangan na kay considering dali ra man guna pila na ka oras manggawas sa mga batan-on kay diha man kasagaran ang suya-suya ba. Hihilingin daw ng magulang ng 15 anyos na biktima na gawing modular ang pag-aaral ng anak. Naabutan din ng GMA Regional TV ang ina ng isa sa mga kabataang sangkot na humiling din sa principal na gawing modular learning ang kanyang anak habang nasa home care facility. Tutod na po. Emosyonal at hindi makapaniwala ang may-ari sa sinapit ng kanilang Siberian Husky na aso. Nakalabas umano ito sa kanilang bahay sa barangay Sinaha, Belison, Antique. Makalipas ang ilang araw, natagpuan na lang nila ang kanilang alaga sa barangay Concepcion na wala ng buhay. May mga sugat na pinaniniwalaang dahil sa pananaga at pananalaksak. Kung guwagay na kuntana, ginakwat ko kay ginakwat tapos ang kahig na ay kuntana tuod. Tapos karian, paglantaw naman sir, ang sunog ay likod na sampiyak, may labo sa likod, kag ginbalbal ulo na nga pusa na ulo na sir, kag ulbo mata na. Ang titintayabaw niya, huwag gipatay ginandabaayam ko. Nakatanggap umano sila ng impormasyong may hinabol na aso ang mga tanod ng barangay Concepcion. Ngunit itinanggi ng mga barangay opisyal na sila ang may kagagawa nito. Makikipag-ugnayan daw ang may-ari ng aso sa pulisya para sa investigasyon. Nag-alok din siya ng pabuyang 10,000 pesos para sa makakapagbigay sa kanila ng impormasyon. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda ng Commission on Elections para sa eleksyon 2025. Kanina, iprinisinta ang tinatawag na Final Trusted Build na gagamitin sa mga automated counting machine. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, ipinakita nga ng COMELEC ng live ang kanilang final trusted build ng mga codes na gagamitin para sa ating automated counting machine sa eleksyon at iba pang sistema para po sa gagawing eleksyon sa Mayo. Ang trusted build po ay yung pag-convert ng mga source code na ginawa ng programmers into machine-readable codes. Ang ginagawa po ang trusted build ng may security at verification method para matiyak na ito talaga yung tunay na kumakatawan sa source code na gagamitin sa mga makina at iba pang systems sa halalan. Paraan po ito para matiyak na ligtas at hindi madadaya ang sistema. Matapos nga ang bawat trusted build ay nilalagay yung USB na naglalaman ng source code sa sealed envelope at saka ito sineselyohan at ilalagay po ito sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Connie, kaugnay pa rin po sa eleksyon, sa checkpoint po ng PNP ay 31 ang naaresto at 84
firearms ang nakuha at ayon po yan sa PNP National Election Monitoring Action Center. Nationwide po yan at kahapon lang po nagsimula ang checkpoint. Ayon sa COMELEC, ilan sa cases ay naganap sa Nueva Ecija, Iloilo City, Rizal Province, Isabela, Pangasinan at Maguindanao. Yung iba po ay nahuli o yung iba pong nahuli ay meron silang dokumento para sa kanilang baril pero wala silang gun ban exemption. Kaya po sabi ng COMELEC, dapat ay meron talaga kayong gun ban exemption. Kung hindi, ay wag nyo nang dalhin sa labas yung inyong baril. At kaugnay naman po sa napaulat na pag-withdraw ni Narvacan Mayor Chavit Singson sa senatorial race, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na kailangan na personal siyang mag-withdraw ng kanyang kandidatura pero hindi raw mabubura na ang pangalan ni Singson sa balota dahil nagsimula na po ang noong January 6 ang printing ng mga balota. At sa ngayon po ay inaasahan po raw sa COMELEC ang posibleng Sandra? dito. Yes, Connie. Okay, medyo naputol ka lamang. Pwede mong pakidugtong lang yung pinakahuling bahagi ng iyong report. Yes, Connie, ngayong araw na ito ay inaasahan na baka daw si Mayor Singson ay pumunta sa COMELEC para sa personal na pag-withdraw ng kanyang kandidatura. So, Connie, yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa warehouse ng COMELEC sa Laguna. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nagbanggaan ang dalawang commuter tram sa Strasbourg, France. Hindi bababa sa 20 ang sugatan ayon sa local media. Base sa inisyal na report, nangyari ang insidente matapos magpalit ng truck ang isa sa mga tram kaya bumangga sa nakahintong tram. Patuloy ang investigasyon. Mga mare, hindi nagpahuli ang ilang celebrities sa pagkasa sa How You Used to Look in College trend online. Kabilang dyan ang sparkle artist at prinsesa ng City Jail star, Radson Flores. Pati si Mikey Quintos na very young looking. At ang sparkle actress na si Ina Fileo na kumasa rin sa pag-throwback niya ng kanyang 2004 photo. May entry din dyan si Miss Universe 2021 Bea Luigi Gomez na hindi lang isa kundi 4 na photos ng kanyang college journey ang isinare. And our very own Oscar Oida na very handsome sa kanyang larawan ng nakaraan. O syempre, hindi papahuli ang kumari ninyo dahil may entry din ako. O, bagets na bagets, di ba? Ikaw ba talaga yan? Oo, ako yan. Parang pinabili ka Freshman. Oo. ng mga bata. And look at you now. Yes. Diba? Fresh pa din. Dalagang-dalaga na. Yes.